Hi guys! Welcome po sa akin channel. Jocelyn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan, tayo ay a-attend po ng meeting. So, meeting po ng aming ward. So, medyo iba po ang aking boses kasi masama po yung aking pakiramdam. So, ayan, habang nagbo-voice record po tayo dito, ayan, ako po ay may konting sipon at ubo. So, ayan, pero tuloy pa rin po ang ating pagbablog kasi enjoy nga po tayo sa ating ginagawa. So, ayan, usapang nanay, itong vlog na ito ay ayon lang naman sa aking experience guys. So, nung bata ako, parati ko naririnig dun sa aking, yung sa mga tao na nagpalaki sa akin, sa aking tiyahin, sa aking tatay, yung sinasabi nila na mabigat ang pasok ng pera. So, yun. Iyon po ba ay nararamdaman nyo or naka-experience na po ba kayo or nakakita na po ba kayo sa mga taong malalapit sa inyong buhay ng mga ganong karanasan na mabigat ang pasok ng pera? So yan nga guys, bukod sa masama ang aking pakiramdam ngayong gabi na ito ay ayan, maingay ang ating paligid, may kumakahol na aso, may tumutunog na motor. So syempre ayan, tuloy pa rin yung ating pagbablog. Alam nyo guys, yung sinasabi nila na mabigat ang pasok ng pera, yun nga, minsan kakasahod pa lang or nakatanggap ka ng malaking pera o may bigla ang dumating na pera na hindi mo inaasahan, yung nauubos, parang inaagos sa tubigan. So sabi nga nila parang hindi mo mapigilan yung paglabas ng pera. So yun yung sinasabi nila na mabigat ang dating ng pera. Kung ako naman ang tatanungin nyo guys, kung na-experience ko na yung ganun yung mabigat ang pasok ng pera, mabigat ang dating ng pera. Opo, naranasan ko po yung ganun na buhay na alam niyo yung guys na yung minsan kakasahod mo nga lang, kinulang na yung sahod mo. Minsan naranasan ko pang tinataktak mo na talaga yung wallet mo at naranasan ko pa dati, may experience pa kaming mag-asawa na na-experience ko talaga guys ito. Nainangat ko yung kutsyon na hinigaan namin na baka may nalaglag doon na barya para lang may mapamasahe ako pagpasok ng work. Alam niyo yung talaga na darating yung pera tapos nauubos sabay-sabay yung mga gamit sa bahay na wala ka man lang talaga kahit na isang ipon na may mga pumapasok na pera pero bigla na nga lang na nauubos guys. Alam nyo, dumaan talaga ako sa isang financial na pagsubok at ngayon ko nare-recall yung talagang sinasabi sa akin ng mga tiya ko noon na mabigat ang dating ng pera. So yun, parang hindi nagtatagal or hindi umiinit sa palad mo yung pera kahit na anong sikap mo, kahit na anong pagtatrabaho mo, kahit na ano yung, alam mo yung ginawa mo na yung effort mo pero parang wala pa rin. So mabigat talaga yung yung dating ng pera sa pagkahawak mo pa lang talagang mauubos na siya. Hindi man lang tumatagal ng kahit na ilang araw. So, naalala ko pa dati guys, alam nyo na yun, nag-open ako ng mga account sa bangko. So, nalalagyan ko naman yun guys. Naalala ko yun na makakaipon ako doon. Pero, parang
makakaipon nga ako, magkakaroon ng laman, mauubos at mauubos ko pa din yun guys. At yun ang nakakalungkot kumbaga close account yun. So minsan nga bumababa siya dun sa required na tawag dito yung deposit mo, dapat yung maintaining balance mo doon guys. So naranasan ko yun talaga na ang bigat-bigat ng nung dating talaga ng pera. So minsan talagang kumbaga iiyak ka na lang kumbaga malulungkot ka at maiisip mo bakit nga ba ganoon. So naranasan ko pa rin yung dati yung naglalagay ng damit sa damitan at doon ko yung nilalagay yung mga excess na pera ko, pero mahihila mo pa rin, mauubos pa rin. At yun minsan yun nga darating yung pera, kumbaga may pera kang talaga at yun mauubos at magagalaw mo pa rin. Ang nakakalungkot, alam nyo guys, yun mangungutang ka sa ibang tao. Kasi why? Kasi naubos na yung pera mo, so kailangan mo ng budget para sa pamilya mo. So hindi mo naman tititigan yung pamilya mo nang walang pababayaan mo na lang ng walang gastusin. So bilang isang ina ng tahanan, syempre ikaw ay gagawa ng paraan. So napakahirap nung gano'n na sitwasyon na yung parang yung cycle nung yung financial life is paulit-ulit na lang. So hindi mo nararamdaman na kahit paano nagkakaroon ng improvement yung iyong financial life. Isa pa sa sinasabi nila na mabigat ang pasok ng pera, yung kakukuha mo pa lang ng pera. So isa sa malungkot talaga is yung nagkakaroon ng nagkakasakit sa pamilya. So hindi biglang inaasahan na yung madadala sa doktor. So mahirap yung ganong sitwasyon na wala ka talagang kahawak-hawak na pera. Kasi kumbaga yun ng cycle ng iyong financial life is parang ganun at ganun, nararamdaman mo na doon na lang talaga umiikot yung pasok ng pera. So parang wala pa talagang umaagos yung yung pera. So naranasan niyo po ba yung ganun? So ako bilang isang nanay, talagang ranas ko yung ganun na mabigat yung dating ng pera. So syempre ako nalulungkot ako para sa aking mga anak. So, pag nakikita ko sila na may mga gusto akong bagay na ibigay sa kanila na hindi ko na ibibigay, talagang nalulungkot ako guys. Talagang umiiyak ako. So, dami ng aking naranasan na ang aking pinansyal na buhay talagang magulo, masalimuot, at masasabi ko talaga na mabigat ang dating ng pera na talagang ubos sa id. Alam nyo guys, kung dumadaman tayo sa ganyang kasalukuyang pinansyal na pagsubok ng buhay, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Lagi po tayong talagang kumapit doon sa tunay na nagbibigay ng blessing. Yun nga po ay samahan natin ng ating panalangin at tayo ay lagi magpasalamat sa ating butihing Diyos na siya naman po talaga ang tunay na nagbibigay ng ating mga biyaya. So yun, nung talagang totally sinurrender ko yung aking pinansyal na buhay kay Lord, talagang umayos at kahit paano hindi ko naman sinasabi na guys, talagang super luwag ako sa pera, pero naging naging maayos, magaan yung dating ng pera. Kung kahit paano tumatagal ngayon siya sa aking wallet. So yun, kung ikaw man may pinansyal na pagsubok na pinagdadaanan guys, talagang iyan kumbaga diyan ka tinetes, diyan ka talaga sinusubok, at diyan ka magiging talaga, yung kwento mo ay magiging inspirasyon sa iba guys. So yun, basta magsipag lang po tayo, manalangin. So syempre kailangan natin talaga magtrabaho para tayo ay yung ating mga pangangailangan sa buhay matugunan.
Sa ngayon, kung mabigat man ang dating or pasok ng pera sa iyong buhay, maaayos din yan at maaayos. Alam nyo, yung talagang pinagdaanan ko na masalimuot na talagang ay nako, yung kabila ang aking utang, naranasan ko mangutang sa tindahan, naranasan kong isang lang ang aking ATM, naranasan kong mangutang sa tao. So, doon mo makikita talaga yung faithfulness talaga ni Lord talaga yung katapatan niya talaga sa talagang hindi ka niya talaga pababayaan basta yung tiwala mo talaga nandoon sa kanya. So yan ay totally surrender talaga yung aking financial na aspeto ng buhay. Kasi why? Kasi siya talaga yung nagbibigay ng tunay na blessing. Sa kanya talaga nanggagaling yung ating mga tinatanggap na biyaya. Kaya ayun, talagang dapat nakakonect tayo doon at patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa kanya para maayos yung ating financial na buhay. Syempre, sasamahan natin ng sipag, tiyaga, panalangin at syempre yung ating buhay yung ating financial na buhay kailangan talaga natin ng iba yung disiplina sa paghawak ng pera. So yun, para yung ating kung ano man yung cycle ng ating financial life ngayon is totally maayos yan. So, okay lang guys, talaga na umiyak. So, yan talaga iniyakan ko, nakasubsob pa ako talaga doon sa aming unan, nakakulong ako sa kwarto, ayoko makipag-usap talaga kahit kanino. So, talagang drain talaga, mabigat yung aking financial na buhay noon. So, unti-unti talaga, inayos ng ating butihing Diyos yung ating financial na buhay. So, kahit paano, nagiging blessing tayo sa iba at kahit paano yung ating mga pangangailangan sa buhay ay kahit paano naging magaan yung talaga ating kumbaga yung ating pasok ng pera nararamdaman natin na yung blessing talaga ni Lord is nandyan na parati at talagang sulit yan. Maayos yan guys, maayos ang iyong financial na buhay guys. So lagi tayong magpasalamat sa mga blessing na dumadating sa ating buhay. So ayan guys, kumukulog talaga at uulan ng maraming blessings. So thank you for watching guys, and if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the red button for the notification ng mga upcoming videos. Ang magandang buhay po sa ating lahat.